Super El Nino, posibleng sumiklab sa taong 2026. Matinding init, tagtuyot at krisis sa tubig sa Pilipinas, pinaghahandaan na. Magandang araw Pilipinas, ito ang PNN Panahon News Network, ang inyong daily weather authority sa bansa. Ngayong araw may isang napakahalagang babala tayong dapat pagtuunan ng pansin. Isang posibleng pangyayari na maaring makaapekto hindi lamang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Kaya bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang ating channel at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong nauuna sa mahalagang ulat panahon. Mga kababayan, kasalukuyang ikinababahala ng mga eksperto sa klima ang posibilidad ng isang Super El Nino sa huling bahagi ng taong 2026. Ayon sa meteorologist na si Ben Noll, batay sa pinakahuling datos mula sa European Center for Medium Range Weather Forecast o ECMWF, may halos 100% tsansa na mabuo ang isang napakalakas na El Nino pagsapit ng Oktubre 2026. Ano ang pinakapakita ng datos batay sa mga modelo? Posibleng umabot sa plus 2.7 degree Celsius above normal ang pag-init ng Pacific Ocean. Sa ibang simulation, maaari pang pumalo sa plus 3.3 degree Celsius. Magpapatuloy ang init hanggang sa Disyembre. Para mas maintindihan natin, plus 0.5 degree Celsius El Nino at plus 1.5 degree Celsius moderate, plus 2.0 degree Celsius pataas strong at 2.5 degree Celsius pataas ay tinatawag na itong Super El Nino. Ibig sabihin nito mga kababayan, hindi ito ordinaryong El Nino. Ito ay isang malakas at potensyal na mapanganib na climate event. Ipaliwanag natin ito sa mas simpleng paraan. Ang Pacific Ocean ay parang engine ng global weather system. Kapag ito ay umiinit ng sobra, nagbabago ang direksyon ng hangin, nababaliktad ang pattern ng ulan at nagiging hindi pantay ang klima sa iba't ibang bahagi ng mundo. Halimbawa mga kababayan, kung dati ay madalas ang ulan sa ilang lugar, maaari na itong matuyo. At kung dati ay mainit, mas iinit pa ito lalo. At dito papasok ang epekto sa ating bansa. Kapag nagkaroon ng Super El Nino, ito ang dapat nating paghandaan. Una, posibleng umabot sa danger level ang heat index. Mas maraming araw na sobrang init at mas mataas ang risk ng heat stroke sa ating mga kababayan. Kakulangan sa tubig, pagbaba ng level ng dam, water interruption at problema sa irrigation. Para naman sa agrikultura, pagkatuyo ng lupa at pagbaba ng ani at pagtaas ng presyo ng mga pagkain. At sa ating enerhiya, mas mataas ang demand ng kuryente at posibleng power shortage ay maranasan sa buong bansa. Sa madaling salita mga kababayan, ito ay hindi lamang tungkol sa init, kundi isang malawakang epekto sa ekonomiya at sa ating pang-araw-araw na buhay. Hindi lamang Pilipinas ang apektado sa Super El Nino ito. Sa ibang bahagi ng mundo, mas malalakas ang pagbaha, mas aktibo ang bagyo sa bandang Eastern Pacific at ang heat waves sa iba't ibang kontinente. Ang mas nakakabahala pa rito mga kababayan, ayon sa mga eksperto, mas magiging malala ang epekto ngayon dahil mas mainit na ang global climate kumpara sa mga nakaraang taon. Kung ating babalikan ang kasaysayan noong taong 1997 hanggang 1998 at 2015 and 2016, malawakang tagtuyot sa Pilipinas ay naranasan ang water shortage at pagbagsak ng agrikultura output dito sa ating bansa. Ngunit ngayon mas mataas ang baseline sa temperature ng mundo, kaya posibleng mas malala ang epekto kung maulit ang mga pangyayaring ito. Narito ang mas malalim na paliwanag mga kababayan, ang Super El Nino ay hindi isang event. Ito ay bahagi ng mas malaking issue ng climate variability at climate change. Habang umiinit ang mundo, mas nagiging extreme ang weather, mas unpredictable na ang climate at mas madalas ang heat wave, drought na mararanasan sa buong mundo. Kaya ang mahalaga ay hindi lamang monitoring kundi preparation and adaptation na po ang dapat nating gawin. Habang maga pa, narito ang dapat nating gawin: magtipid sa tubig araw-araw, mag-imbak kung kinakailangan, iwasan ang sobrang init mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, uminom ng maraming tubig, suportahan ang local food production at sundin ang advisories ng ating gobyerno. At para sa tumbuod ng ating balita, posibleng Super El Nino ngayong taong 2026, halos 100% ang chance ayon sa ECMWF o European Center Mid-Range Weather Forecast, at posibleng positive 2.7 degrees Celsius hanggang positive 3.3 degrees Celsius warning sa heat index ang may dadagdag. Matinding init at tagtuyot
posibleng maranasan sa Pilipinas. Malawak ang epekto sa ekonomiya at klima at mas malala dahil sa global warming. At dako naman tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Awit 34 verse 19. Maraming kapighatian at ang matuwid, ngunit inililigtas siya ng Panginoon sa lahat ng iyon. Mga kababayan, sa gitna ng mga pagsubok, init, tagtuyot at pagbabago ng panahon, paalala na hindi tayo nag-iisa. May lakas tayong makukuha sa pananampalataya sa ating Panginoon at may pag-asa sa bawat hamon ng ating hinaharap sa buhay. Ito ang PNN Panahon News Network. Lagi maghanda sa anumang pagbabago ng panahon. Maraming salamat sa inyong panonood. Please like, share, and subscribe na para sa marami pang weather updates. Muli, hanggang sa susunod na ulat, panahon.